Alright, so good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Pag-usapan natin itong survey na to. Ito po ay kinanda bandang katapusan po, no? Isang linggo from April 23 up to 30, 2025 ng ito survey company, WR Numero Philippine Public Opinion Monitor. Yan. So sa kanilang ito ho yung mga kulay, no, yung code nila. So party affiliation, so ito yung maroon, and then gray yung independent like Ben Tulfo, Amy Marcos. And then to namang green, so sa padapa. And then ang liberal, so yung mga kakamping, so of course pink. Yan. So ito yung kanilang ranking. So dalawa ang pasok na nasa kampo, mga incumbent ito si Bongo at si Bato de la Rosa. Kaya lang, useless na pong iboto si Bato de la Rosa. Bakit? Tingnan nyo ha, pag si Bato de la Rosa ay inaresto na ng ICC, edi parang mauulit lang ho. No, mas worse pa yung mangyayari kumpara doon sa panahon ni Leila de Lima. Kasi nung panahon ni Leila de Lima, kahit papano, nakakapag-submit pa siya ng panukalang batas. Hindi nga lang siya makaparticipate sa session. Di ba? Pero, pag si Bato de la Rosa po, ay talagang totally, no? Kumbaga, madi-disconnect na ito sa Senate. Siyempre, hindi nga pinapayagan si Digong na mag-cellphone. Pwede lang dalawin. Oh. Di ba? So, useless na iboto ito kahit ng mga DDS. Mas maganda pa ang mga DDS, no, pumili kayo sa grupo nyo lang din ng kandidato nyo, huwag lang si Bato de la Rosa. Kasi para kayong bumoto ng basura. Dahil nga dadamputin ng ICC yan eh. Oh, dapat nga maaga pa dinampot na to, last year pa nga. 'Di ba? Para sana ang iboboto natin tawag diyan, sakto lang 12, 'di ba? O kung naaresto naman ito ng maaga-aga bago tong magprint ng mga balota, di 13 ang iboboto natin na senador, 'di ba? Kasama pa si Bongo pala. Wala, useless din. Diba? So mauuwi ang ating Senado nito, 20. Sus Maria Josep. So, eto ngayon yan. Tingnan nyo ha. So sa kanilang survey na lumabas po, ay pasok po etong si Bam Aquino ng kakamping. So ito. Diba? Erwin Tulfo. So nagkataka tayo, bakit palaging number 1 si Erwin Tulfo, number 2 si Bongo, vis-a-vis, palitan ng pwesto. Diba? Bakit matataas tong mga to? Yan. So malalaman po natin ang sagot dyan dito ho sa second slide. Okay natin. Itong second slide. So, sabi nito, pre-election preferences for the 2025 Senate elections by partisanship. So kung titignan nyo siyempre tinitignan nyo Bato de la Rosa sa pro-Duterte. So iboboto ng mga pro-Duterte si Bato de la Rosa, higat 60%, 58% kay Bongo. Yan. So tingnan nyo rin po rito, si Bongo ay iboboto rin ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters, 39%. Ito yung sinasabi kong nakaraan. No, maging sa mga Marcos loyalist, meron sa inyo na alam kong iboboto si Bongo. At inyo ring iboboto si Amy Marcos. So, yung mga maka-Amy Marcos, no? Binubudo lang po kayo ni Sara. Bakit? Hindi rin po kasi nila tanggap ng mga pro-Duterte si Amy. Imagine, walang Amy Marcos dito. Rather, they would vote for Ben Tulfo na isa sa mga independent. Diba? So, syempre, ayaw rin po nila kay Heidi Mendoza. Diba? Ayaw rin nila rito kay Ping Lacson. Walang Ping Lacson dyan. Bakit? Ito pong Ping Lacson at si Heidi Mendoza, ito yung talagang siguradong magpapaihi kay Sara pagdating na sa impeachment trial. Diba?
So hindi nila boboto. Okay, so ang mga iboboto lang po ng Pro Duterte, hindi rin po sila solid sa Duterte. Mga DDS, makinig kayo. How would you feel, yung mga nandito sa live natin, how would you feel? Hindi pala kayo solid. Di ba? So, dalawa lang ano niyo, preferred niyo kung tutuusin, no? Si Bongo. Tapos si Marcoleta. Di ba? And then, Philip Salvador, Jimmy Bondok. So, yan pong mula rito sa panglima. Rodante Marcoleta, Philip Salvador, Jimmy Bondok. Hindi po stable yung mga yan. Pwede hong magbago pang isip ng mga yan, maitaas pa nila, o pwede hong tuluyan nilang i-drop yung mga yan. Now, gaya lang na sinasabi ko, kung gusto talaga ng mga DDS na meron silang matibay na kakampi ni Sara at ni Digong sa Senado, huwag niyong iboto si De La Rosa at si Bongo. Dahil pag yan ay hinugot na ng makapangyarihang ICC, sisi kayo ngayon. 'Di ba? Kasi siyempre ang papalit diyan ay mga taga-alyansa. Ang walang papalit literal. Ang ibig sabihin, dahil yung absence nila, hindi na sila makaka-participate sa boto. 'Di ba? Hindi na rin makakagalaw masyado ang impluwensya ng mga berde sa Senado. Now, napansin ko rin dito, galit sila kay Abalos. Okay? Ayaw nila kay Abalos. Wala dito. Diba? Pero ang masakit, mga taga-alyansa ang kanilang susuportahan. Maging si Camille Villar na ini-endorso ni Sara, malabo rin. Diba? Magulo ang boto ho ng mga Pro Duterte o ng mga DDS. Now, pagdating naman rito sa Pro Marcos, nangunguna sa kanila ay si Erwin Tulfo, Tito Soto, mga Marcos loyalist. So yung mga nakakita ng post ko sa FB ko kanina, ito yung pinaguhugutan. This is what I was saying. Tinatarantado na kayo ni Aimee, iboboto nyo pa. Talagang sakit ng ulo ang hanap nyo. Right? Nakikita nyo lang tinatarantado na kayo ni Aimee. Diba? Sabi nga ng isang nag-comment, hindi kami nakipaglaban na mapabalik ang mga Marcos mula 1987 hanggang 1991. Para lamang sirain ni Aimee. Diba? Ang problema, base sa survey na to, pangatlo pa sa preferences ng mga pro-Marcos o ng mga loyalista, si Aimee. She got 48%. And then Lito Lapid, Bong Revilla, Lacson, Abby Binay, Ben Tulfo na pang-apat, no, sa preferences ng mga DDS. Tapos sa Pia Cayetano, Camille Villar, Benher Abalos. Panghuli pa si Benher Abalos na talagang katulad rin ni Erwin Tulfo, kaibigan ng Pangulo. I don't know why. Diba? Maaring galit sila kay ayaw nila kay Abalos kasi mas nagsilbi si Abalos kay Duterte. Diba? Parang si Tolentino. Rito man wala rin dito si Tolentino. 'Di ba? Ang banat kasi sa kanila, mga balimbing sila. Well, to tell you frankly, maging ang ating Pangulo si PBBM, hindi ba? Nagpalit partido rin siya from KBL. Tapos tinanggap niya noon yung alam ko sa pagka-kongresista niya yun Tinanggap niya nila ni Aimee yung pagiging guest candidate sa Nationalista Party. After election, and then wala yata si Aimee ron, si BBM lang. Nanalo si BBM, kaya lang sinipa siya ng KBL. Kaya nanatili siya sa Nationalista Party. Kaya lang, nitong 2022, hindi siya kayang panindigan ng Nationalista Party kasi masyado silang nakatutok sa mga Duterte kung anong desisyon. Alipin sila. So, katulad ng tatay niya na hindi kayang panindigan ng mga liberal nung araw, noong 1965, so he bolted out from Liberal Party. Si PBBM naman, he bolted out from the Nationalista Party na siyang nilipatan ng tatay niya. So,
napunta si PBBM sa isang DDS political party na Partido Federal ng Pilipinas. O yung PFP. Ano yan? DDS ang gumawa niyan ng partido na yan. So, mga Marcos loyalists, kitang-kita dito ang inyong krimen. Di ba? Yun pag maaasahan ng Pangulo na si Benhur Abalos, alangiya, kinulelat nyo pa. Tapos iboboto nyo rin si Bongo. In fact, Bongo got 39% ng mga Marcos loyalists. Ano to, nagpauto kayo sa Malasakit Center? Ay nako. For me, it's alright to vote Ben Tulfo eh. 'Di ba? Okay naman si Ben Tulfo. Pero yung nakikita niyo naman na tinatarantado na ang ating Pangulo, iboboto niyo pa, ano bang hinahanap niyo talaga? Sakit ng ulo ng Pangulo. Naniniwala pa rin kayo na si Amy ay Trojan horse ng pamilya Marcos sa mga Duterte. Na ang ibig sabihin nito, tinatraidor talaga ng pamilya Marcos ang mga Duterte. Ganun ba yon? Oh, hindi po sa akin ang galing yon. Sa inyo. Yan ang pagdidepensa ninyo sa akin pag pinupuna ko si Amy. Di ba? Dati pa naman, I've been consistent na ayaw ko talaga kay Amy. Kasi since the first time that I met her, hindi ko na talaga nagustuhan. Feeling ko talaga isa siyang manggagamit. Punta pa naman ng barangay way back 2014, kung na nagkakamali, bagong panalo pa lang kami sa barangay. Ang bungad niya agad doon sa mga senior doon sa amin, sa mga opisyalis ng barangay, dapat katulad na lang daw ng tatang, panahon ng tatang niya. Walang eleksyon, appoint lang ang barangay. At tumagal ng 20 anyos yung barangay captain namin. Nakauna-unahan na nanumpa sa Pangulo ng Pilipinas. Pangit yung ganon. Kaya lang, hindi ko nagustuhan ng mga tao yon. Preferred pa rin namin ang may halalan. Kahit na yung mga bahay namin ay mga NHA beneficiaries kami at mayroong bliss doon sa amin na pabahay yun para sa mga teachers, sa public. Diba? So hindi ko nagustuhan, mangga talaga ako. Kaya nung narinig ko na mangga, pumasok na agad sa isip ko si Amy. So manggagamit. Na alisin na natin ang proseso, makuha ko lamang ang inyong simpatya. Diba? So wala ng democracy kapag kaganon. Diba? I-extend. Ngayon, author pa rin siya ng extension ng barangay election. Na dapat sana pagkatapos ng eleksyon ito, meron sa October na next year na eleksyon para sa barangay. Dapat ganun itinutuloy, hindi kinakancel, hindi pinopostpone. Now, let's move forward. Pagdating naman po dito sa parte ng opposition, Carclea sabi niya, anti-Baba voter present here. And shout out kay Carclea. Pagdating rito sa opposition, syempre number 1 sa kanila si Bam Aquino. Pero iboboto po nila si Erwin Tulfo. Ang kakampi nyo sa Senado. Diba? Tumatanim kasi sa isip ng mga tao ang slogan ni Erwin. Diba? Sa darating na Mayo 12, may kakampi ka na sa Senado. Ako, si Erwin Tulfo. Diba? So, Kiko Pangilinan, 48%. Abby Binay, Pia Cayetano, Tito Soto, Ben Tulfo, Ping Lacson, Lito Lapid, Bongo. Opposition kayo, tas may Bongo kayo. And then Heidi Mendoza, bakit inuna nyo pa si Bongo? Dapat nga Heidi Mendoza inuna nyo eh. Kung ikukumpara nyo naman po si Bam Aquino at saka rito kay Heidi Mendoza, palagay ko mas karapat dapat si Heidi Mendoza maski kay Kiko Pangilinan. Diba? Tignan nyo tignan natin yung produkto nila. Kiko Pangilinan, produkto nito yung juvenile delinquency law. Na kung saan sobrang pabor ang binigay sa mga bata. Ang magulang nawalan na ng kontrol sa pagdidisiplina sa kanilang mga anak. Pag nagkamali, nakasakit ng anak, pwede pang mapademanda yung mga magulang. Pag nagkamali, nakasunog ng gahasa o anumang hindi magandang nagawa ng anak, dahil hindi sweeto-sweeto ng mga magulang, dahil sa batas niyang ginawa, si magulang ang mananagot. Isang malaking katarantaduhan na kinopya niya ang sistema ng Amerika na hindi niya kinonsidera ang kultura ng mga Pilipino. Diba? Ngayon,
Heidi Mendoza, siya ang panahon niya noon sa COA, siya ang gumawa ng confidential fund guidelines na dapat siya pong sinusunod, di ba, sa paggasto ng pera ng bayan. Sabi nga ni Sara, mahalin natin ang Pilipinas. So kung mahalin natin ang Pilipinas, dapat tama na ayon sa guidelines ang paggasta ng pera ng taong bayan. Di ba? So dito, sana mabago ito. Ilagay nyo sa una. Ilaglag nyo ang subok na napahirap sa bayan. Okay? Kahit yan ay kakamping. Kung hindi naman magsisilbi sa interest ninyo, di ba? Nasubukan na natin si Kiko. Ba't ipagsasaksakan nyo pa uli? Di ba? Pumili kayo ng matino. Ganun lang yung kasimple. Kung gusto nyo ng matinong bukas, di ba? Kaso rito, nabubuking eh. Sa Marcos supporters, boboto si Bongo. He got 39%. Pero si Abalos, halos ayaw nila. Halos itinatapo nila. Di ba? Diyan sa lahat ng mga kandidato na yan, kung doon nagkakamali, si Abalos lang talaga yung naninindigang ibinabandera ang kanyang mga gawa at kabilang na nga ron yung pagkakadampot kay Buloy na tropa ni Diggs na hindi kayang gawin ng ibang mga kandidato dyan sabihin. Di ba? Now, punta nating independent. Andiyan na naman si Erwin Tulfo. Di ba? Nangunguna. Then Tito Soto, Pia Cayetano, Ping Lacson, and then Bongo. Nakasarga makagoyo ng Malasakit Center. And then Abby Binay, Ben Tulfo, Lito Lapid, Bam Aquino, Bato de la Rosa, Bong Revilla, Camille Villar. Diba? So, ang napansin ko rito ay for Ben-Hur Abalos, talagang dito ho, ang pagkapanalo ni Ben-Hur Abalos, maikikredit po ito sa mga Marcos loyalist. Dahil dito ho sa Duterte side, talagang ayaw nila sa kanya. Sa opposition, hindi ho siya pinapansin. And then dito naman din ho sa independent, wala rin. Diba? Now, ito po ay pwedeng magbagong lahat ng ito. Sapagkat ito po ay kinandak ang survey na to na merong 2,000 ho mahigit na respondents. Ito ginawa po noong April 23 hanggang 30, 2025. Alright, so ito yung survey. Okay, siguro alam na natin gagawin natin. Para magsipanalo at para rin ho malaglag. Kasi dito pa lang predictable na eh. May kita na natin yung yung magiging galaw, magiging takbo, 'di ba? So, dito sa side pangunahin sa side ng Marcos, kailangan yung mag-recalibrate, 'di ba? Isipin niyo na lang bakit ko iboboto si Aimee kumpara kay Abalos. Ang strength lang ni Aimee ay apelido nito. Pero pagdating doon sa tunay na pagsisilbi sa bayan, I doubt. Dapat ganun eh, di ba? Meron ba pagsisilbi sa bayan? Wala ho sana tayong problema sa eleksyon, sa mga issue na darating na sasabihin nagkadayaan kung inasikaso niya mismo yung sariling panukalang batas niyang dalawa. Yung hybrid election system, di ba? Tapos yung new omnibus election code na isinubmit niya noong July ata hanggang August yun, isinubmit niya at sa Senado at na-refer ng mga ganong petsa sa kanyang sariling committee. Pero anong nangyari ho? Sarili niyang komite, sariling panukalang batas, inupuan. 2 taon mahigit, 2 taon na, magtatatlong taon na halos yung kanyang panukalang batas. Walang nangyayari. Ang dami ng panukalang batas na mas bata pa sa panukala niya ang naisabatas na pakinabangan na. Pero yung sariling batas hindi niya sikaso. Sariling panukala. Bakit? Bakit? Di ba? Yan daw kanyo ang gamot sa dayaan. Bakit hindi nasikaso? Di ba? Tingnan nyo lang rito, maging sa Pro Duterte, walang Aimee Marcos. Pagdating dito sa opposition,